Hello Virgo! Kamusta? I hope you're okay. Welcome back. Ito yung reading mo. Alamin natin kung ano yung iniisip or nararamdaman itong person na to, past or present person man ito. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Kung bago po kayo dito, maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na, naka-like, follow na, sa mga laging sumusubaybay, sumusuport sa ating page or channel. Maraming salamat din sa mga suki natin, yung mga pabalik-balik na nag-a-avail ng personal readings. Maraming salamat din sa ating mga YouTube channel members, sa mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Regarding personal reading services, dumiretso po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-book or mag-inquire. Mag-message na lang po kayo doon. Lahat ng detalye na kailangan nyo nakasalagay sa description ng video. Tingnan na natin. We were too young to be together before. O, pwedeng mga minor de edad pa kayo noon. Or ewan ko kung estudyante kayo or masyado pa kayong bata. May mga dito na unsyaming pag-ibig. Kumbaga, inuna muna yung pag-aaral. O, kasi nga pwedeng masyado pa kayong bata daw yung sinasabi niyang person na yan. Ay, nasaktan pala ito, dear. So, nakita niya may iba kang kasama. You were with someone, kaya nasaktan siya. So, baka nag-expect itong person na to, akala na kayo, pero nagulat siya, uy, ba't may ibang person si Virgo, aray ko. So, nasaktan. Pinipilit niyang baguhin yung sarili niya, pinipilit niyang i-improve yung sarili niya. So, parang yun yung naging motivation nitong person na to nung nasaktan siya sa'yo. Tinry niya na makabangon, tinry niya na iangat yung sarili niya, tinry niya na maging better version ng sarili niya. Hindi siya nag-show ng any emotion kahit na may mention ka ng mga kakilala nyo, ng mga tropa nyo, kaibigan ninyo. Pretend itong person na to na parang kunwari, wala lang. Pero deep inside, pwedeng nasasaktan siya. Ayan. Nagpipretend lang siya na parang pwedeng nagbibingi-bingian siya every time na name-mention ko. O kunwari, patay mali siya. Ganun. Pero deep inside, andun talaga yung mga totoong feelings sa'yo nitong person na ito. It was difficult to say goodbye to you. So, hindi ko alam, sino ba nagpaalam sa inyong dalawa noon? Pero aminado tong person na to, mahirap, masakit. So, hindi ko alam sino sa inyo yung nagpaalam. Sino sa inyo yung umalis dito sa connection niyo. Pero hanggat maaari, ayaw niya siguro mag-goodbye pa. Okay, pwedeng umaasa pa rin sa itong person na to. Or pwedeng hindi pa namamatay yung kanyang pwedeng andun pa rin yung spark para sa kanya. Pwedeng andun pa rin yung feelings niya sa'yo. Hindi pa totally namatay yung nararamdaman niya sa'yo. Pwedeng nagbabaka sakali pa rin yan na balang araw magkaroon ng continuation yung love story ninyong dalawa.
Okay? Nagkaroon ba siya ng pagkukulang sa'yo or parang naging unfair ba siya sa'yo before? Noon? No, noon itong person na to. Pwedeng hindi niya ano pwedeng hindi niya naisukli sa'yo kung ano yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi alam niya na hindi mo nakuha yung deserve mo sa kanya. Aminado tong person na to doon sa mga pagkukulang niya sa iyo. Noon. Dala nga siguro nung masyado pa kayong bata. Kasi diba, minsan yan naman talaga yung disadvantage kapag hindi pa tayo mature, syempre. Kumbaga baguhan ka pa lang sa pag-ibig tapos hindi ka pa ganun ka-matured, syempre. Ano ba na-expectin natin, di ba? Pwede talaga mangyari na hindi talaga ganun ka-perfect, no? Or pwedeng may mga mali-mali talaga. I keep recalling our separation over and over again. So, paano ba kayo nag-iwalay nitong person na to? Kasi parang natatak sa isip niya yung last eksena ninyo. Ayan, no? Kung paano mag-goodbye, kung paano tinapos yung relationship. Ewan ko kung paano kayo nag-split. Pero, parang sirang plakang paulit-ulit dito sa person na to yung eksena ng pag-goodbye ninyo or paghihiwalay ninyo. Isa yan sa tumatak sa isip niya, hindi niya makalimutan until now. Overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Hindi ko alam kung ano to, pero parang sinasabi dito, pwedeng may mga bagay na na-overthink mo lang, Virgo. Na parang instead na wala naman talagang problema, dahil sa overthinking mo, parang iniisip mo may problema talaga. In fact, wala naman. Parang ganun. So, pwedeng nakapag-create ka ng mga negative scenarios nga daw sa isip mo. Na yun yung parang nag-create ka ng mga issues. Third party situation. Other people may be interfering with this really. Okay. Okay. Kasi nga masyado pa kayong bata noon. Hindi na ako magtataka dito sa mga taong nag-i-interfere dito sa love life niyong dalawa noon. Siyempre, gusto muna ng magulang niyo, mag-aral muna kayo, magtapos. Baka nakita nila na masyado kayong nagiging seryoso nung mga time na yun, pero bata pa kasi kayo. Ayan, merong mga nangialam, may mga nag-interfere dito sa connection ninyo. Kaya pala, baka pinaglayo kayo, hindi ko alam. Pinaglayo kayo. No, first love mo ba ito, dear? Si bata pa kayo eh. You need to be grateful for the love already present in your life and to attract more of it. So, pwedeng meron ka na ngayon. You're thankful and grateful kasi pwedeng meron ka nang nahanap na person. Pwedeng merong love of your life dito sa present.
Siyempre nga naman, kung matagal na nga kayong nagkawalay nito, bata pa kayo, siyempre meron na kayong mga na-meet along the way. Yan. Pero ibig sabihin lang nito, Virgo, itong kababata mo, childhood sweetheart mo, ano pa rin siya, hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Pwedeng first love ka niya. Pay attention to the red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. So, sino ba yung pinapatamaan dito? Kasi parang mayroon kang mga may mga facts ka na nai-ignore about this connection na may mga something fishy or red flags. Ayan, mayroon sinasabi dito na unhealthy na relationship. So, may mga palatandaan, just in case lang na nagbubulag-bulagang ka, nire-remind ka nitong card na to, Virgo. Kung meron ka mang jowa ngayon, pay attention kasi baka may mga red flags ka na nadededma or pinapalagpas. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Okay, kung ano man ang meron dito sa present situation mo, maliwanag na walang balance. Pwede ngang unhealthy. Yan eh. Merong dalawang cards dito nagsasabi na unhealthy yung nangyayari sa inyo ngayon itong person na to. Wala, hindi siya balance. So, dapat balance yung physical, yung emotional, yung spiritual intimacy in a relationship. Pero mukhang that's not the case dito sa iyong present situation. Okay? Aray ko, sana wala namang iba pang third party bukod dun sa mga nangialam sa inyo ng mga bata kayo. Pero iba kasi yun eh. Parang dito sa present situation mo, parang mayroon ding red flag. Yun ang masaklap kasi andito ka sa present ngayon, Virgo. So, dapat hindi mo ma-overlook yung mga red flags na yan. Sabi ko nga, baka mamaya may napapalagpas kang red flag dyan. Hindi mo na mamalayan, no? Unconditional love. So, mahal na mahal mo tong person na to. Mahal na mahal mo itong person na to. At hindi mo hahayaan na na maagaw sa'yo basta-basta ito. Wala. Nothing and no one can take this person away from you. Ganon katindi yung yung pagmamahal mo sa person na to. Kaya lang maging cautious ka kasi parang may red flags na sinasabi dito eh. So, kung tinutukoy dito yung present person mo ngayon, Virgo, make sure lang na you're on the same page. Kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, kung unconditional love, make sure na yun din yung nararamdaman sa iyo nito. Kasi meron lumilitaw na red flag dito. Tsaka parang meron sinasabi dito na unhealthy. Nangyayaring unhealthy. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Pero sa ngayon, do not spoil the moment, no? Kasi baka nga ma-overthink ka lang. Baka lalo kang mapa-overthink dahil dito sa cards na to. Pero wag mo rin hayaan na maging masyado kang paranoid. Kumbaga balance lang. Enjoyin mo lang itong present situation. In the first place, malalaman mo naman talaga kung true love ba yan, kung seryoso ba talaga yung person na yan. Pero wag mo rin ignorin kung may mga red flags man na sumusulpot, no? So, maging aware ka rin kung meron ng mga red flags. Kumbaga, wag ka rin magbulag-bulagan or bingi-bingian kung meron ng mga palatandaan dyan.
Pero do not spoil the moment. No, huwag kang maging praning, kumbaga. Ayan, divine timing. Mukhang merong mag-unfold dito in the right time. Sabi dito, this connection is worth the wait. Wow. So, hindi ko alam ang tinutukoy dito kung about your past person na dito sa present. Pero parang sinasabi ko ano man itong connection na to, it's worth the wait kung if ever na maghintay ka man para dito. Hayaan mo lang muna mag-unfold yung mga bagay-bagay. Lilitaw at lilitaw din kung ano yung kung ano talaga yung tunay na status netong connection mo dito sa present. Okay. At saka parang meron something dito na paparating sa iyo binabanggit ng divine timing. So yun yung aabangan mo dito, Virgo. Parang ang sinasabi diyan, ano man yung paparating na yan, magiging very worth it yan. Kung mahihintay mong dumating yung kung ano man yung paparating na yan sa'yo dito sa love life mo. Okay, Virgo, maraming salamat. Sana nagustuhan mo itong reading na to. Don't forget to like and share. Take care, babush.